Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jules from the Transformation Team at ang weekly devotion topic ho na pag-aaralan ho natin sa araw ho na ito ay patungkol sa topic na hashtag Where is God in the midst of trials? Bakit may hashtag pa siya? So, since it is a millennial term, gagamitin din ho natin ho ito sa atin hong aralin. Hashtag Where is God in the midst of the pandemic situation we are facing right now? Kung titignan po natin, ito po yung mga katanungan. Where is God in the midst of pains, trials, and sufferings? Does He know what I am going through right now? Alam ba ng Diyos kung anong pinagdadaanan ko ngayon? Why does God let me go through these difficulties? At may mga iba pang mga katanungan na, has God forgotten me? Nakalimutan na ba ako ng Diyos? Does He hate me because I am experiencing pain, suffering right now? Why does He seem to hide Himself? Bakit parang nagtago ang Diyos? So these are some of the many questions in mind that we experience when we are facing pain, trials, or sufferings. So this pandemic situation na kinakaharap ho natin ho lahat ho ngayon, siguro naisip ho natin na bakit inallow ng Diyos na magkaroon tayo ng tinatawag ho nilang pandemic situation na ito. Ano ho? So many times, there are suffering that gives us another opportunity to seek God and repent of any known sin. But it would be unwise to assume na just because we are hurting, just because we are in pain, or just because we are suffering means that God has turned against us and is punishing us, that God hates us. Hindi ho ganun, ano ho? So sabi ho sa Matthew chapter 28 verse 20, surely I am with you always to the very end of age. At saka sabi rin ho sa Hebrews chapter 13 verse 5, never will I leave you, never will I forsake you. So God is not punishing us. We are going through this. Kagaya ho ng na-experience ng mga pag-aaralan ho natin ho sa araw ho na ito. That how is it to trust God through these trials na ating hong pinagdadaanan. Especially ngayon tayo ho ay dumadaan sa isang malawakang pandemic situation. Ano po? So, how do we trust God in the midst of trials? So the question, where is God in our difficult points? So, titignan ho natin, ano po ang naging experience ng mga pag-aaralan ho natin ng mga man from the Bible, mga men from the Bible, na kapupulutan ho natin ng aral. Same din ba ang pinagdaanan ho nila sa atin? Are they experiencing pain? Are they suffering? Are they experiencing these trials in life? So number one ho lesson ho natin na titignan ho natin ngayon, ang pinaka-popular sa lahat is yung Daniel in the lion's den. Where is God in the lion's den? So alam ho natin yung istorya, sabi nga sa verse 11, na these men went as a group. So ang istorya ho neto, nagpagawa ang haring ni Nebuchadnezzar ng isang statwa na kung saan dapat ang mga tao ay luluhod at sasamba sa estatwang ito. Pero kung titignan ho natin ho dito, plot lang ho nila ito, plano nila ito dahil gusto ho nilang makulong si Daniel. Ayaw ho nila si Daniel na nangunguna kaya't gusto ho nilang gumawa ng paraan dahil alam nilang si Daniel ay laging nananalangin sa Diyos. So verse 11, these men went as a group and found Daniel praying and asking God for help. So they went to the king and spoke to him. Sabi nila, did you not publish a decree that during the next 30 days, anyone who prays to any god or human being except to you would be thrown into the lion's den? Di ba sinabi mo na kung sino man ang hindi sasamba sa iyo ay itatapon doon sa mga leon? So hinahanapan talaga ho nila ng butas si Daniel. They are after Daniel's life because they want to get rid of Daniel. Sa verse 13 sabi niya dito, Daniel who is one of the exiles from Judah pays no attention to you. Hindi kanya sinusunod dahil siya pa rin ay nananalangin sa kanyang Diyos at hindi doon sa pinagawa mo. Verse 14, when the king heard this,
He was greatly distressed. He was determined to rescue Daniel and made every effort until sundown to save him. Gusto ng hari dahil napamahal si Daniel sa hari, dahil tapat si Daniel sa kanyang tungkulin, gusto siyang iligtas ng hari doon sa kanyang batas. Pero sabi dito na hindi nahanapan ng solusyon dahil ang mga tao sinasabi nila, ay ikaw na gumawa ng batas na to tapos hindi mo susundin. So, the king gave the order, verse 16, and they brought Daniel and threw him into the lion's den. The king said to Daniel, "May your God whom you serve continually rescue you." At the first light of dawn, the king got up and hurried to the lion's den. When he came near to the den, he called to Daniel, "Daniel, servant of the living God, has your God whom you serve continually been able to rescue you from the lions?" Nailigtas ka ba ng iyong Diyos? Ito po ang sabi ho ng hari kay Daniel. At nagulat ho siya, sumagot si Daniel, sabi niya, "May the king live forever. My God sent his angel and he shut the mouths of the lions. They have not hurt me," hindi nila ako sinaktan, "because I was found innocent in his sight. Nor have I ever done any wrong before you, your majesty." The king was overjoyed and gave orders to lift Daniel out of the den, and when Daniel was lifted up from the den, no wound was found on him, because he had trusted in his God. Pinatapon si Daniel sa lion's den. God trusted the Lord. He prayed. Sabi doon sa verse na nabasa natin kanina, he prayed and asked God for help. David trusted the Lord. Daniel, nanganganib na nga ho si Daniel, nanganganib ang buhay niya. Ipapakain na ho siya sa leon, pero nanatili pa rin hong tapat si Daniel. And God was there. Where is God? God was there. Ipinadala ng Diyos ang kanyang anghel. God was there and He knows what Daniel is facing. God provided him protection by shutting the mouth of the lions, saving Daniel from death. So in spite of the evil plans, mga masasamang plano ng mga kasamahan ni Daniel, Daniel remained obedient to God. Pinagtatangkaan na nga ho ang buhay niya, nanganganib ang buhay niya, itatapon na ho siya sa kanyang kamatayan. Pero Daniel trusted the Lord, and the Lord was there to save him. So, tignan ho natin, ano po yung ginawa ho ng Diyos dito? Ano ho? God was there. He sent His angel to protect Daniel. Okay po? So, kung makikita ho natin ho dito na ang istorya nga ho ni Daniel, Daniel remained silent and chose to pray to God, asking for His help. And God provided him protection by shutting the mouths of all the lions, saving Daniel from death. Because of this, the king wrote a decree that all people must fear and give reverence to the God of Daniel. Dahil dito, sinulat nga ho ng hari, magmula sa araw ho na ngayon, magmula sa araw na ito, dapat ang Diyos ni Daniel ang ating hong katatakutan. Because nakita ho nila kung paano nga ho iniligtas ng Diyos si Daniel sa kapahamakan. At sa verse 28, makikita po natin sa istorya ni Daniel chapter 6, Daniel prospered during the reign of Darius and the reign of Cyrus the Persian. Daniel prospered because he trusted the Lord. Where is God? God was there to save Daniel. So nandun po ang Diyos, the kalagayan nga ho ni Daniel. Isa hong nais din ho natin hong pag-aralan sa mga sandaling ito ay ang number 2 ho natin. Shadrach, Meshach, and Abednego. Ito po ay mga kaibigan din ho ni Daniel. Where is God? In the fiery furnace. O kaya dun sa fire kung saan itinapon nga ho ang magkakaibigan na ito. So they were punished because ganon din ho, they refused na manalangin dun sa ginawang rebulto ni Nebuchadnezzar. Ano ho? So, ayaw ho nilang sambahin yon, bagkus na nalangin ho sila doon sa Diyos nila. At dahil sa galit ng hari, dahil hindi ho nila sinunod
ang kanyang utos na siya isambahin ang kanyang rebulto, he commanded, verse 20, the strongest soldiers in his army to tie up Shadrach, Meshach, and Abednego. Ito po ay mga kaibigan ni Daniel na nasa ibang lugar. He told the soldiers to throw them into the hot furnace. Verse 24, nakita ho nila, tinapon ho nila ang mga tatlong ito dun sa apoy. At yung mga taong nagtapon sa tatlong magkakaibigan na ito dun sa apoy, sila mismo nasunog. So habang tinapon ho nila ang tatlong ito, nagulat nga ho ang hari. Sapagkat sabi niya, di ba 3 tao lang ang itinali natin? Bakit 4 ang nakikita ko doon sa apoy? Look, I see 4 men walking around in the fire. They are not tied up, they are not burned. And the 4th man looks like an angel. Looks like an angel. Bakit 4 sila? At doon sa verse 28, nung nakita ko niya, praise the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. Their God has sent his angel and saved his servants from the fire. These 3 men trusted their God. The same as Daniel, nanatili hong matatag ang paninindigan ng 3 magkakaibigan na ito, na ang sambahin lamang is yung Diyos na buhay. Ang tinitigan ho natin ho dito, where is God sa mga sitwasyong kinakaharap ng magkakaibigan na ito? Na katulad ni Daniel, nasa binggit ho sila ng kamatayan. Pero hindi ho sila natakot. Bagkus in spite of the pain, in spite of the suffering na pagdadaanan nila, kasi masusunugin ho sila, dahan-dahan ho silang mamamatay ho doon, they remained faithful. Ngayon, where is God sa 3 magkakaibigan na ito? He is always with us and He will be there for us, kagaya ng pangako ng Diyos sa atin. God is the 4th man in the fire. Our trials may be like the fire torching us, but God will be the one to keep our clothes from burning. Ang sabi sa salita ng Diyos, hindi sila nangamoy, usok, ang mga damit nila ay hindi nasunog, maging ang mga buhok nila, ang hibla ng buhok nila ay hindi nangangamoy. God will make sure that He will be there for us. God did not remove, hindi tinanggal ng Diyos si Shadrach, Meshach, and Abednego doon sa pagsubok na haharapin ho nila, maging si Daniel. God did not remove them. They are experiencing fear. Natatakot ho sila. They are experiencing suffering. They are experiencing pain. Pero God did not remove them. He was there to save them. He was there to walk with them and help them overcome. Trusting God through trials means believing He is with you in the fire. So God was there. He is the 4th man dito sa kwento ng 3 magkakaibigan na ito. In spite of the sufferings that we are facing right now, in spite of all this, tinatanong ho natin, where is God? God is with us. Pinakita ho dito sa kwento ng 3 magkakaibigan na may mga pagsubok na dadaanan, pero ang Diyos nandoon po siya para samahan ho tayo at ipakita that He is the God who fulfills His words. He is the God who fulfills His promises. Nandito man ho tayo sa pandemic situation ho natin na ito, pero God is with us. Okay po, matuto lang ho tayong manalig, manampalataya sa Diyos. Because God will be with us. Totoo po ang Diyos sa Kanya pong mga pangako at marami ho tayong makikita. Maging ang kwento ho na ito. Ang pangatlo ay si Noah. So where is God in the flood? So ang istorya nga naman ho nito ay nasa verse 13 ng chapter 6. God said to Noah, everyone has filled the earth with anger and violence. So I will destroy all living things. I will remove them from the earth.
Use cypress wood and build a boat for yourself. Make rooms in the boat and cover it with tar inside and out. Understand what I am telling you. I will bring a great flood of water on the earth. I will destroy all living things that live under heaven. Everything on the earth will die. I will make a special agreement with you. You, your wife, your sons, and their wives will all go into the boat. Also, you will take 2 of every living thing on the earth with you into the boat. Take a male and female of every kind of animal so that they might survive with you. 2 of every kind of bird, animal, and creeping thing will come to you so that you might keep them alive. Also bring every kind of food into the boat for you and for the animals. Verse 22, Noah did everything God commanded him. So gumawa nga ho si Noah ng malaking arko. So God told Noah he wanted to build an ark. He told him that he's going to cause a flood across the entire planet and destroy every living thing except for Noah and his family and the creatures of the earth Noah brought into the ark. Wala hong sign ang himpapawid na magkakaroon ng bagyo, magkakaroon ng ulan. Pero si Noah, tinupad pa rin ho niya ang sinabi ho ng Diyos na gumawa ka ng arko. Pinagtatawanan siya ng mga tao, sinasabi ho nilang baliw siya, pero si Noah at ang kanyang pamilya ay nanatiling matatag. Ginawa pa rin ho nila ang pinapagawa ng Diyos sa kanila. So, where is God? After nagawa ang barko, sinarado ng Panginoon ang pintuan ng arko na ito at umulan ng umulan hanggang sa natabunan ang mga matataas na bundok ng tubig. Where is God? He was there with Noah inside the ark. He was the one who shut the door of the ark that kept them safe from the flood. God took Noah through the flood, not out of it. God did not remove Noah and his family from the flood, but God helped them get through it. Noah trusted God even though at the beginning people were laughing at him and his family thinking that they were crazy, but Noah did not mind them. At times people will be mocking or laughing at you. Like Noah, just be silent, trust and obey what God tells you to do. Surely God will be with you whatever situation you are facing. If God is with you, you will surely succeed. Nag-warning nga po si Noah. Pinaalalahanan niya ang mga tao na magsisi sa kanilang mga kasalanan pero hindi ho nangyari ho yun. Pinagtawanan ho siya, sinabihan silang baliw ang taong ito na gagawa ng barko sa tuktok ng bundok samantalang wala namang ulan. So pinagtawanan ho nila, tumahimik lamang po ang pamilya ni Noah. So God delivered Noah. God did not remove Noah. Ulit, pinagdaanan ho nila ang kahihiyan, pinagdaanan ho nila ang tawanan ng mga tao, sabihan silang baliw, iwasan ng mga tao dahil nga pamilya sila ng baliw, pero nanatili hong tahimik ang pamilya ni Noah at bagkus ginawa ho nila ang pinapagawa ng Diyos sa kanila. They just kept themselves silent and then they did kung ano pong pinapagawa ho ng Diyos sa kanila. Sa tatlong examples na nakita ho natin sa buhay ho ni Daniel, sa buhay ng kanya pong mga kaibigan na si Shadrach, Meshach, and Abednego, sa buhay ni Noah, hindi ho sila tinanggal ng Diyos doon sa pain, doon sa trials, doon sa kahihiyan, doon sa fear na pinagdadaanan ho nila. Bagkus sinamahan ho sila ng Diyos. Kaya minsan po, kapag sinasabi ho natin na where is God, tingnan ho natin. The Bible says, He was right there with them. God is with them. Daniel said, an angel of the Lord was there with him to shut the lion's mouth. King Nebuchadnezzar saw the fourth man, which he describes like the Son of Man, in the midst of the fire. God is the ark who protected Noah and his family from the flood. So, trusting God through trials often means we need to stop always looking for God
to take away our problems. He will at times, may mga pagkakataon na tatanggalin ho ng Diyos ang mga problema, pagsubok, suffering, trials na ito. Pero may mga pagkakataon din ho na kinakailan ho nating daanan ang mga bagay ho na ito. We need to pray for the faith, the grace, the mercy, and strength to get us through kung ano pong pinagdadaanan ho natin. Itong pandemic situation na kinakaharap ho natin ho ngayon, ano po yung lumabas na positive sa mga tao ngayong nararanasan ho natin ang pandemic situation na ito? Marami hong negative. Lockdown at iba pang mga bagay, pero kung makikita ho natin, ang mga tao, bigla ho silang lumapit sa Diyos. Naalala ho nila ang Diyos sa mga pagkakataong ito. Marami ho tayong mga nakita sa social media, sa Facebook, sa TV na mga taong nananalangin. Mga taong bumalik ang loob sa Diyos dahil sa pagkakataon ho na ito. God was there to touch their hearts. Maaaring iba-iba ang pagsubok na nararanasan ho natin sa mga pagkakataong ito. May mga pagkakataon na we are experiencing pain, trials, or sufferings. But sinasabi ho natin ho dito sa pamamagitan ng aralin ho natin, let us trust the Lord because He will be the one to save us. He will be the one to help us. Our trials are not much different. The one thing these people had in common was faith, pananampalataya, na ang Diyos kaya niya silang iligtas. God may not remove us from the trial. Maaring hindi niya tayo matatanggal dun sa pinagdadaanan natin. Pero He may not remove us from the situation. He may not remove us from the problem or suffering or pain. But He will surely be there with us in the midst of it para malagpasan ho natin ang trials ho na ito. And He will get us through it if we place our faith in God. Let us pray to God to give us our ark in the flood, na maging arko ang Diyos sa pinagdadaanan ho natin. Ang Diyos ang maging fourth man sa pinagdadaanan ho natin sa pagsubok o sitwasyon. And God will be the angel to shut the lion's mouth sa mga fear, sa mga trials, pain na pinagdadaanan ho natin. Not only will He get us through any problem, we will come out not with a scratch, not a smell of smoke, not even wet from the trials in life. Thank you, Lord, sapagkat ang Diyos ay totoo sa Kanyang mga pangako. Iba-iba man ho ang pinagdadaan ho nating mga sitwasyon ngayon o pagsubok, manampalataya pa rin ho tayo sa Diyos. God will not leave us alone. Pinangako ho ng Diyos yan. And ang Diyos ho ay totoo sa Kanya pong mga pangako. Kaya, where is God in the midst of the trials, pains, and suffering we are experiencing right now? Just trust in the Lord. God will be there for us. God is the same yesterday, today, and forever. Hindi natin pwedeng sabihin, hindi, nung sinaunang panahon yan, iba ngayon. Hindi ho ganon. Sapagat ang Diyos, He is the same yesterday, today, and forever. His promises will stand. Ang kinakailangan ho natin ho gawin, mga kapatid, ay manampalataya ho tayo sa Diyos. Huwag ho tayong tumigil manalangin. Huwag ho tayong tumigil manampalataya sa Diyos, sapagkat God is faithful. Let us pray na anuman pong pinagdadaanan ho natin, tatanungin man ho natin sa ating mga sarili, where is God? That God will be there. God will reveal Himself sa mga sitwasyong pinagdadaanan ho natin. God will show Himself to us. Kaya, brothers and sisters, where is God in the midst of trials? God is always there for us. Tignan ho natin, what are the things? Maaring may mga sitwasyon ho tayo sa buhay na pinagdadaanan ho natin ngayon, but God is faithful sa Kanya pong mga pangako. Ang sabi ho ng Diyos sa Biblia, my plans are not your plans, for as high as the heavens as on the earth, ganon din nga po ang plano ho ng Diyos, na hindi ho katulad kung paano ho tayo mag-isip. God has a special plan sa pinagdadaanan ho natin, itong pandemic na pinagdadaanan ho natin ngayon.
Let us just trust the Lord at manampalataya ho sa Diyos. So yun po, mga sirs and madams, where is God in the midst of trials? God is with us. Maalala niyo po ba yung kanta na Footprints in the Sand? So sabi ho ng Diyos, kung saan napansin mo na you only see one set of footprints, sabi niya, it is then that I carried you. So ganun din ho, na ang Diyos po ang siyang humahawak sa atin ho mga kamay. Patuloy lang ho tayong manampalataya sa Diyos. Patuloy ho tayong magtiwala sa Diyos sapagat ang Diyos hindi ho siya nagpapabaya and God is always faithful to His words. Thank you so much po for listening once again. For watching this video. God bless you po. Marami din pong salamat sa pakikinig. Nawa ang Diyos ay gumawa ho ng paraan to reveal Himself sa buhay po ng batsa sa atin. Marami pong salamat. God bless po.